Colonial TV. Lumingali nga si Ralph, tila may hinahanap. Nanlamig at nanigas siya sa kinaroroonan niya. Huwag sanang siyang hinahanap nito. Ayaw mo na niyang makausap ito. Bea, nandyan ka pala. Patay, naisalob niya. Pinablangko niya ang kanyang mukha. Kumusta si Lola Tansy? Tanong niya. She's fine, quite out of loop actually, but she seems to be okay. Kasama niya si Choleng. Gusto lang muna kitang makausap. What for? Sabi niyang kunwari nagulat pa siya. Kumunot ang noon nito. Anong what for? Anong dapat pag-usapan? About us. There is no us, is there? Noon lamang niya natuklasan na posibleng may future siya sa pag-aartista. Sa pandinig niya ay mahusay ang pagkaka-deliver niya ng linya. Anong ibig mong sabihin? Ano nga bang ibig mong sabihin? Siya man itinanong ang kanyang sarili. What on earth was she doing? Salvaging my pride? Maintaining my dignity? May nalalaman pa siyang ganoon. Napakasakit naman pala ng pagpapanatili ng pride at ng dignidad. O wala namang ibig sabihin yun nangyari sa atin Muntik pa siyang sumablay. Namiligro kasing mabasag ang tinig niya. Tinitigan siya nito na anime pinag-aaralan ng kanyang mukha. Look, moderno na ang panahon ngayon. Hindi porke nagsama sa kama ang dalawang tao ay nangangahulugang. I get it. Sabad nito. Idiot that I was. I thought I had to explain the situation to you. Hindi na kailangan. Nagpasalamat siya at inunahan niya ito. Iyon pala ang pakay nito sa kanya. Ang ipaliwanag, ipaintindi at malamang ipagdiinan sa kanya ang kawalan ng ibig sabihin ng namagitan sa kanila. Mabutit siya ang naunang nagsabi dito. Sa ganoong paraan ay hindi siya nagmukhang kawawa. Good, sabi nito. Sa tingin niya ay parang nabunutan nito ng tinik sa dibdib. Yes, good. Pilit niyang sabihin niyon kahit pakiramdam niya ay isang buong pakwan ng nalunok niya at nagbara iyon sa lalamunan niya. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Yup, pinasigla pa niya ang kanyang tinig. I guess you're going after Monet, huh? Malamang. You should. Dinadala niya ang anak mo sa sinapupunan niya. Sinasabi ko na nga ba't narinig mo? Anito. I was there. May tahinga ako at mahirap hindi marinig. Tumangutango ito. So, what happened between us? It is lust, not love. Siya mismo ay nasaguan sa sinabi niyang iyon pero nakalabas na ang mga salita at mahirap ng bawiin ng mga iyon. Baka magkabuhol-buhol pa ang dila niya sa pagpapaliwanag. I see. Makulimlim ang mukha niya rito. Eklay mo, natutuwa ka pa nga siguro. Ayaw mo lang aminin. O baka ego mo ang nasaling. Kiber ko? Sa loob-loob niya. Kung titingnan kasi ito ay parang ito pa ang nagrabyado. Ikaw na munang bahala kay Lola. Kakausapin ko si Monet. Sabi nito kapag kwan. Sure, hindi na siya tumingin dito. Baka kasi mabasa pa nito sa kanyang mga mata ang pait ng kalooban pinaghirapan niyang ikubli dito. Ilang minuto ang pinalipas niya bago siya bumalik sa bahay. Nagkasulbong sila ni Ralph. Palabas na ito ng pinto habang papasok siya. Nakabihis panlakad dito. Tinanguan lamang siya nito. Gumanti siya ng tangurin. Susundan nito si Monet. The knowledge tore her heart pero pilit na binabaliwala niya iyon. Hindi niya sinundan ng tingin nito. Nasa kwarto nito si Lola Tansy na magbalik siya sa bahay. Ayon kay Choleng ay nagpahatid daw roon si Lola Tansy. Pinuntahan niya ito. Nakahiga ito sa kama at mukhang patulog na. Hinayaan na niya ito magpahinga. Habang natutulog ito ay nagkaroon siya ng panahong mag-isip. Naisip niya mga posibleng senaryo sa pagitan nila ni Ralph. Iisang tinutumbok ng lahat at iyon ay ang paghiwalay nila ng binata. Wala naman kasing matibay na pundasyon ng ugnayan nila. Walang mabigat na rason para humaba ang kanilang pagsasama. Inamin pa nga nito sa kanya na walang masyadong ibig sabihin dito ang namagitan sa kanila noong isang gabi. Init lamang yun ang katawan para dito. Hindi niya inamin dito na hindi iyon nagbunsod sa kanya na magpaubaya rito kundi pagmamahal. Hindi niya napigilang mapaiyak.
Total, natutulog naman si Lola Tansy. Hinayaan na niyang tumulo ang mga luha niya. Bea? Napaigtad siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Lola Tansy. Dagling pinalis niya ang mga luha niya. Ang akala niya ay tulog ito. Bakit, Lola? Nakangiti na siya ng balingan nito. Sir Ralph, may nilakad lang ho. Babalik din agad siya. Ako ngay wag mo nang pinaglololo ko. Ulyanin ako, oo, pero hindi lagi. Bumuntong hininga siya. Nagpunta po siya sa Maynila para sundan si Monet. Minabuti niyang sabihin na lamang ang totoo. Kaya ka ba umiiyak? Hindi po ako Hindi na niya itinuloy ang pagkakaila. Gaya ng sabi nito, nag-uulyanin lamang ito at hindi nag-aagaw buhay. Isa pa, kahit sigurong isang tao nag-aagaw buhay na ay mapapansin pa rin ang namumugto mga mata niya. So why lie? Patawarin mo ako, Bea, sabi nito. Patawarin? Saan? Tinanong uli siya nito sa totoong pangalan nito. Hindi ito sa ulyanin mode. Ginusto ko na magkalapit kayo ni Ralph. Now, that was a surprise. Dahil ang akala niyo ay ako si Rose. Naintindihan ko naman ho yun. Wika niya. Hindi lang kapag inaakala ko na ikaw si Rose. Sa totoo lang, halos hindi ko na nga matanda ng itsura niya. Lalo siyang namangha. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong niya. Noong una lang kita napagkamalang si Rose. Nasa kalaunan ni naisip ko na baka pwedeng maging kayo ng apo ko. Ay, alam mo na. Ang galing niyo la. Ngaling-ngaling ibulalas niya. Nag-uulyanin na kayo. Nagawa niyo pa magdrama? Hindi kaya sumapi dito ang kaluluwa ng sinumang nayamayapang aktres ng LVN o sa Pagita Pictures? Alam kong hindi masaya sa buhay niya si Ralph. Hindi ako ko'y boto kay Monet na yon para sa kanya dahil parang hindi naman siyang totoong mahal ng apo ko. Ikaw, ewan ko, sa simula pa lang ay sa kinatuba na ako sa'yo. Parang nakikinati-kinato ko na posible magkasundo kayo ni Ralph. This is so incredible. If only it were not so tragic. Tragic iyon dahil para sa kanya ay kasawian dahil hahanto ang lahat. Akala niyo lang yun la, Aniya. I had only the best of intentions, kaya sana'y mapatawad mo ko. Inabot nito ang kamay niya. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil iyon. It's the thought that counts, sabi na lamang niya. Napangiti siya kahit nagdurugo ang kanyang puso. She meant what she said. Ikinatuwa niya ang boto sa kanya si Lola Tansy. She was truly touched by the thought, and somehow the old woman's ploy almost succeeded. Nakialam nga lang ang tadhanang likas sa pakialamera. Siguro'y nahanuhan niyo na sa huling sandali na hindi sila ni Ralph ang nakalaan para sa isa't isa. Sana naman ay binilisan mo, sumbat niya sa tadhana. Masyado siyang nalibang sa pag-e-emote kaya hindi niya agad napansin na lumuwag na ang pagkahawak ni Lola Tansy sa kanyang mga kamay. Nang balingan niya ito ay nakita niyang nakasandal ito sa mga unang nakasalansan sa likuran nito. Mukhang nakatulog ulito. Dapat ay iiwan niya ito pero parang makakaiba ang itsura nito. Inabot pa nito ang pulso nito. Tamang hinala niya. Mabagal at mahina ang tibok ng pulso nito. Para ding namumutla ang mga labi nito. Choleng? Sigaw niya. Choleng! Bilang isang caregiver, kasama nga sa mga natutuhan ni Bea ang maglagay ng emotional distance sa pagitan niya at ng inaalagaan niya. Sa trabaho kasing iyon ay napakalaki ng posibilidad na mawawala sa mundong ibabaw ang inaalagaan nila. Kung hindi sila matututong dumistansya ay baka masira ang ulo nila sa kalaunan. Nagawa naman yun ni Bea dati. Ilang matatandang sumailalim sa pangangalaga niya ang tinawag na ni San Pedro. Naapektuhan siya kahit paano. Hindi naman kasi gawa sa bato ang puso niya. Pero hindi kagaya na naging epekto sa kanya ng paglisa ni Lola Tansy. She realized she had come to love the old woman like a grandmother. Hindi na isang pasyente lamang ang turing niya rito kundi parang kadugo na rin. Siguro dahil nadama rin niya rito ang pagmamahal ng isang taong hindi na sa iba niya kanya naramdaman. Ilang araw na tinangisan niya ito ng pagpayo nito. Parang tunay na kaanak o kaya ay nag-iilusyong kaanak nga siya na halos hindi siya nawawala sa burol nito na tumagal ng 3 araw. Natural na nagkita sila roon ni Ralph pero hindi niya ito gaanong pinansin. Ang buong atensyon niya ay inilaan niya sa pamamaalam sa matandang na pamahal na ng husto sa kanya.
Kasabay ng paglibing kay Lola Tansy ay inilibing na rin niya ang lahat ng pag-asa at ilusyon na taglay niya tungkol sa maaring kahinatnan ng ugnayan nila ni Ralph. As if nagkaroon o posibleng magkaroon. Nasa lamay at libing din si Monette. Hindi man ito kapit pugita kay Ralph ay sapat na ang presensya nito para ipamukha sa kanyang katotohanan ng hindi nagkaroon ng malalim na interes sa kanyang lalaki. She was a mere pastime to him. Pang-aliw lamang siya para dito. Para lamang siya sa mga pagkakataong hindi nito kapiling ang totoong mahal nito. To hell with him. Madalas niyang laruin ng imahinasyon niya ang itsura ni Ralph na walang ulo. Katatagpas lamang kasi niya iyon. O kaya naman ni kalbo ito. Kakakalbo lamang niya rito. Pero pagkatapos ng ilibing si Lola Tansy, ay isa lamang ang misyon niya at iyon ay ang makamove on. And move on she did. Kahit napakahirap ay pinagkapilit-pilit niyang gawin iyon. Hindi na siya bumalik sa dating pinapasukan kahit pa alam niyang malaki ang tsansang tatanggapin uli siya roon. Masyado nakakapagod ang trabaho roon. Bukod doon, hindi niya gaano na pag-uukulan ng sapat na atensyon ang matatandang inaaruga niya dahil 4 nga ang mga itong nasa pangangalaga niya. Ang gusto niyang setup ay katulad ng sa kanila ni Lola Tansy. Gusto niyang buhos ang atensyon niya sa kanyang alaga. Pero sa pagkakataong iyon ay pakasisiguruhin muna niya na nakatandado na ang kanyang puso para hindi na iyon magkamaling magkagusto kung kani-kanino. Mabilis na may kumuha ng kanyang serbisyo bilang pribadong caregiver. Hindi pa nga siya nakakabawi mula sa tinamuniyang kasawian. Kung sa bagay ay parang aabutin ng milenyo bago siya makabawi mula roon. Ay may kumontak na sa kanya. Malamang na sa tito na naman nila na nakuha ng mga iyon ang numero niya. Nagkasundo sila ng kausap niya na dadalawin niya ang potential patient niya para tingnan kung magkakasundo sila nito. Nagtakda sila ng araw ng pagpunta niya roon. Umaga ang usapan nila kaya maaga siya nagising. Parang tutol na tutol ang kalooban niya sa pagtanggap niya ng panibagong aaligaan. Pero iginigiit niya sa kanyang sarili na parte ng pagmumuvuan niya ang pagsisimula niya ng bagong yugto sa buhay niya. Yugto iyon na wala ng bahagi o lugar si Ralph. Natawa siya sa nagpagak. Base kasi sa tono niya ay para bang nagugumiit at nagmamakaawa si Ralph na bigyan niya ito ng bahagi sa kanyang buhay. Hindi naman ganun na nangyari. Nagtaksi na siya. Inaantok pa siya kaya habang nagbabiyahe ay inilig niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Para siyang inuugoy sa duyan dahil sa banay na pag-alog ng likha ng umaandar na sasakyan. Ilang sandali pa ay nagsimulang pumikit ang kanyang mga mata. Marahil nakatulog siya ng tuluyan dahil gano'n na lamang ang pagkagulat niya ng isang malakas sa pag-alog ang gumising sa kanya. Kasunod niyon ay parang binaligtad ng kanyang mundo. Pupungas-pungas na humarap si Ralph sa refleksyon niya sa salamin. Hindi siya natuwa sa nakita niya. The person in the mirror looked far too haggard. Parang ilang linggo nang hindi ito natutulog. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Hindi naman nakapagtataka na nagmukha siyang ganoon. Talagang hirap siyang makatulog ng mga nagdaang linggo. It was a given that he would mourn his grandmother's death, that he would be deeply affected by it. Pero hindi naman siguro tama na magtagal siya ng husto sa pagdibdib sa nangyari. Is there a time limit on grief? Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili. He heaved a deep sigh. Dapat siguro niyang aminin na hindi lamang ang pagpanaw ng lola niya ang dahilan ng pagkakaganoon niya. You can bet your damn ass it's not the only reason. Kabuntot kaya niyo ng ilan pang problemang tila nagkasundo-sundong dumapo sa kanya. Narrow down the list. O siya, inamin na rin niya, bukod sa pagkawala ni Lola Tansy ay 2 problema ang dinidibdib niya. Una ay bigla ang pagsasabi ni Monette na buntis ito. Moderno na ang panahon at hindi na binibanta ng barilin sa luneta ang lalaking tumatanggap na pakasalan ng babae na nabuntis sa mga ito. Pero kahit paano nahawaan yata siya ng makalumang paniniwala ni Lola Tansy na ang isang batay hindi dapat isinisilang na bastardo. He was not a saint. He made mistake. He should not be crucified for it or should he bear a lifetime of suffering in payment for that mistake. Pero kahit siguro abutin ng 5 pahina ang rasong mahahagilap niya kung bakit hindi pwede niyang talikuran ang pananagutan niya kay Monette, ay hindi maluwag na matatanggap ng konsensya niya ang pagpapabayang maging bastardo ang anak niya, ang unang apo sana ni Lola Tansy. Marahas sa sinuklay niya ng mga daliri ang buhok niya. Wala siyang pakialam kung makalbo siya ng maaga dahil sa ginagawa niya.
He felt so frustrated and he needed an outlet for that frustration. Dapat niya aminin na mas makakaambang kumalbo sa kanya nang maagay ang pag-iisip tungkol kay Bea. What is there to think about? Anya sa sarili. Wala siyang ideya kung ano nangyari kay Bea. Nasa lamay at libing ito ng lola niya pero hindi sila nagkibuan. Parang ang hindi sila magkakilala kaya nahirapan siyang imaginein na may pagkakataong narating niya ang langit sa piling nito. Pumikit siya ng mariin. Binuksan niya ang gripo na isinahod ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na sinasabuyan ng tubig ang kanyang mukha. That ought to drive away the demons in his mind. Para namang takot sa tubig ang demonyo, tiniyo niya ang kanyang mukha ng tuwalyang nahagip niya mula sa rack. He refused to think about Bea. Last lamang daw at hindi love ang dahilan na namagitan sa kanila. Parang dapat ay kanya ang dialogue na iyon, pero ito pa ang nagpangalandakan ng ganoon. So what if she was gone from his life? He was doing fine without her. Patuloy sa pag-ikot ng mundo, ang daloy ng buhay. Napakurap siya nang parang may nahagip ang kanyang paningin. Parang may taong dumaan sa likuran niya. Imposible, wala si Choleng. Humingi ito ng isang buwang bakasyon at pinagbigyan niya ito. Hindi naman siya kumuha ng pansamantalang hahalili rito. Nagiging overactive na naman ang imahinasyon niya. Sinabayan uli iyon ng tubig ang kanyang mukha. Hilam ng tubig ang kanyang mga mata kaya siguro para na namang may nakita siyang figurang dumaan sa likuran niya. Oh, for crying out loud, ano ba ang trip ng imahinasyon niya ng araw na yon? Tinayo uli niya ang kanyang mukha ng tuwalya. Kapag kuwan ay bumalik na siya sa kanyang kwarto, binuksan niya ang closet at saka inabot mula roon ang plano niyang isuot ng araw na iyon. Hindi ang Lacoste shirt ang nakuha niya, kundi polo na base sa pagkakatanda niya ay iniregalo sa kanya ni Lola Tansy nung huling Pasko. Bigla ay parang hindi siya makahinga. Bunsod iyon ng pananarawara ng pangungulila niya sa kanyang lola. How he missed her. Hindi mo man lang ba ako dadalawin, apo ko? Natitiyak niyang gawa-gawa ng imahinasyon niya ang tinig na tila nagsalita malapit sa kanyang tenga. Mukhang hindi naman si Lola Tansy ang tipo magpapadalo sa puntod nito. Madalas nitong sabihin nung nabubuhay pa ito at malinaw na malinaw pa ang pag-iisip na katawan lamang ng tao ang naiiwan sa puntod. Wala ng kaluluwa nito kaya hindi na masyadong mahalaga saan man umano ilagak ang labi ng isang yumao. Sa puntod, sa urn, kahit siguro sa lawa o sa biskwit ay pwede mong ilagak ang mga labi ko. At hindi ko naman malalaman o pag-aaksayahan pa ng panahon na alamin yun. Naalala niya eksaktong sabi nito. Kaya bakit ngayon ay umungot ito na dalawin niyang puntod nito? Medyo out of the way la, anya sa isip. Kung ayaw mo, wag mo. Nagmamaktol ba ang isang kaluluwa? Napaisip siya. Not that he was convinced his grandmother's spirit was speaking to him, pero kung sakali man, siguro pagbibigyan na niya ito. Okay, fine. Padaskol na pa siya niya. Ang sarili niya ang kinayayamutan niya. Para kasi siyang tenga. Bumalik siya sa banyo para mag-shower. Pagkalabas doon ay nagbihis siya. Ang polo na regalo sa kanya ni Lola Tansy ang isinuot niya. Totoong out of the way sa pupuntahan niya ang kinaroroonan ng masoleo ng pamilya nila kung saan niya inilagak ang mga labi ng lola niya. But he suddenly didn't seem to mind. For once, traffic was moving well. Bihira mangyari iyon sa ganoong oras pero mabuti na rin. Malapit na siya sa intersection nang matanaw niya ang paspas na patakbo ng isang Vios. Tinangka niya lagpasan ng red light pero dahil ilang segundo na ang nakalipas mula nang magpalit iyon ay nakaarangkada na ang taxi na galing sa kabila. Rafi winced when he saw the views from the side of the taxi. Umikot-ikot ang taxi. Muntik pa nga ay mabangga ng paparating na elf truck. Mabuti at naiwasan ng elf ang taxi na patuloy sa pagsirko. Agad na itinabi niya ang kanyang sasakyan at saka siya nagbadaling umibis mula roon. Tinakbo niya ang taxi. Kung may nangangailangan ng tulong ay handa siyang ipagkaloob yon. Hindi pa man niya nararating ang kinaroroonan ng taxi ay bumukas ang pinto niyon at lumabas ang pasahero niyon. Napamaang siya sa dugo ang figura. His heart seemed to stop beating when he saw the car's passenger. Sandali niya ay pinaglagay na itonondo na imahinasyon niya ang pagtitrip niyon sa kanya kaya ang tingin niya sa babae si Bea. Pero kahit maduling na siya sa kakukurap ay hindi nag-iibang anyo nito. Bea? Tawag niya dito. Her eyes focus on him. Nabakas niya ang rekognisyon sa mga mata nito bago pumikit ang mga iyon at nawala ng ulirat ang dalaga. Nasa langit na ba ako? Ma,
Kayo po ba si San Pedro? Kakaiba yata talaga ang configuration ng utak ni Bea. Sa mga unang sandali kasi ng panunumbalik ng ulirat niya ay ang lyrics ng isang may kalumaang kanta ang naglalaro sa kanyang diwa. Pero bakit nga naman hindi? Parang napaka-akma niyon sa sitwasyon niya. Hindi nga kaya nasa langit na siya ng mga sandaling iyon? Sa langit daw kasi lahat ng pinakamimithi ng isang tao ay makakamtan ng mga ito. Ang minimithi niya na kadalasan ay pinagtatanggi-tanggi niya o kaya ang dinadadman ay makikita uli na si Ralph. At hayun ang lalaki. Nakatayo ito sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Hindi pa pwedeng talagang nagdududa kung nasaan langit na ba nga siya? He turned to her, kagyat ay umaliwala sa mukha nito. Mabilis na lumapit ito sa kanya na kinahihigaan niya. You're awake, anito. Hinawakan nito ang kamay niya. How do you feel? Parang nabangga ang sinasakyan ko, sagot niya. Tumawa ito. Nakakapagbiro ka na kaya siguro kaya okay ka na. Biro ba yun? Pakiramdam naman talaga niya ay nabangga ang sinasakyan niya. Ano nangyari? Minabuti niya mag-usisa na muna. Nabangga ang sinasakyan mo. Iyon naman pala, kaya paano naging biro ang sinasabi niya? Ang labo mo. Ano ba talaga nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ang puso ko lang. Pakiramdam niya ang kanyang sarili. Kumikirot-kurot ang ilang parte ng kanyang katawan pero hindi naman iyon ang tipong parang ikamamatay na niya. Wala naman masyado. Para lang akong binugbog ng laos na mataon. Tumawa ito. Are you sure? As far as I can tell, ilang araw na ba ako rito? Over ka? Ilang araw? Kani-kanina ka lang isinugod dito. Good, ibig sabihin hindi ako nawalan ng malay ng matagal. Kumusta ang driver ng taxi? Nag-alala siya para dito. Masarap ang usapan nila ng may edad na ring tsuper ng taxi na sinasakyan niya. Okay lang siya, ni hindi siya nagalusan. Mabuti naman pala. Nakahinga siya na maluwag. Napatingin siya sa kanyang kamay. Noon lamang niya napansin na hawak pa rin nito iyon. Kaya naman pala parang may kakaibang init na dumadali sa kanyang mga kalamnan. Iyong driver naman na nakabangga sa inyo ay nasa presinto na. Lasing ang ungas. Hindi naman siya nasaktan kaya karapat dapat talaga siyang makasuhan. Mahihimigan ang galit sa tinig nito. Tinitigan siya nito. Sa pakiwari niya ay may digma ang nagaganap sa kalooban nito. Maya-may kinabig siya nito para ikulong sa kanyang mga bisig. Ralph, hindi ako makahinga, wika niya. Pero iyon ay hindi dahil sa higpit ang pagkakayakap nito sa kanya, kundi dahil sa kasiyahan na guumapaw sa puso niya. Oh, sorry, sabi nito. Pinakawalan siya nito. Gusto niya magpayakap uli rito pero nagpigil siya. Bumuntong hininga na lamang siya. I thought I had lost you, sabi nito. Lost me? Okay, fine. You weren't mine to lose. Pero ipagpatawad mo ang pagiging ilusyonado ko. Kahit wala tayo nagrelasyon, iniisip ko pa rin na may koneksyon tayo. Ilusyon nga lang iyon pero pagbigyan mo na. Pareho lang pala tayo. The warmth she was feeling quickly spread all over her body. Pero huminto iyon nang maalala niya si Monette. Kumusta ng anak mo? Tumawa ito. Ewan ko, mahirap kumustahin ng wala eh. Ngaling-ngaling sugurin niya ito at batukan ng paulit-ulit. Ano bang pinagsasabi nito? Para namang hindi tayo magkakilala. Mag-uutuan pa ba naman tayo? Hindi kita inuuto. I don't have a child. Not unless you're willing to give me one. Sapak ang gusto kong ibigay sa'yo, hindi anak. Kung ganun, wala akong anak. Pero, Monette lied. Sinabi niya na buntis siya pero ang totoo hindi. She just wanted to shake me up as well as my grandmother. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Kung nandun lang si Monette ay malamang nagulpi na ang inabot nito sa kanya. Shaking up Lola Tansy could be the reason why the old woman collapsed. Or maybe not. Pwede nagkataon lamang yon. Isa pa, kahit sisihin niya si Monette hanggang sa kamatayan ay hindi na niyon mababalik ang buhay ni Lola Tansy. I've thought of the same things. Ani Ralph na tila nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Kung nasan man si Lola Tansy. Natitiyak kong napatawad na niya si Monette at masaya na siya roon. I know, wika niya pero napaiyak pa rin siya. Kinabig siya nito para maisandal sa kanyang ulo ang dibdib nito. I don't have a child. Ni hindi ko nga siguro dapat iniisip na pwedeng akin ang nasa sinapupunan ni Monette dahil masyado nang matagal ang huling pagsisiping namin.
But I gave her the benefit of the doubt. Besides, you told me it was just lust you felt for me. I was devastated. Ugok? Bakit ugok? Devastated ka riyan. But I was. Ewan ko sa'yo. Bahagya siya nitong inilayo rito. Tinitigan siya nito. Para siya natutunaw sa titig nito. I really cared about you, Bea. Kung ikaw ay last lang nararamdaman para sa akin, ako'y hindi. Pero sumama ka kay Monet. Ako sa niya. Paano ako hindi sasama sa kanya? Sinabi mo na nga na last lang nararamdaman mo para sa akin. Na walang ibig sabihin sa'yo ang pinagsaluhan natin. Isa pa, gusto ko rin linawin ang lahat sa kanya. You know what I told her? What? That if ever she is indeed pregnant, I would be willing to support the baby but would not marry her. Iyon ay kahit pa ipagtulakan ako ni Lola Tansy na panagutan na nangyari sa amin. Hindi sa masama ang ugali ko o irresponsible ako. I just couldn't imagine marrying her when I am in love with another woman. Napalunok siya. Siya ba ang tinutukoy nito? Parang, pwede na ba siyang magsaya? Teka, wag muna, baka maudlot. I love you, and only you. Hindi ko alam kung bakit at kung paano nangyari iyon. It just happened. Wala na akong magawa para ma-reverse ang nararamdaman ko. Musika sa aking pandinig. Huwag kang tumigil sa pagtugtog. Parang idinuduyan siya sa alapaap. Pwedeng epekto iyon ng kung anumang gamot na itinurok sa kanya. But she doubted it. No narcotic in existence had the power to make her feel as happy as she felt at that moment. Totoo ba talaga ang mga sinasabi mo? He looked in her eyes. Hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Ralph, naglahong parang bula ang lahat ng agam-agam at pagdududa niya. Hindi na rin siya nahiya sa sinasabi nito na kumabig dito para mayakap siya. Gumanti naman ito ng yakap. Pero teka, okay ka ba talaga? Baka magulo lamang ang isip mo kaya mo nasasabi ang mga bagay niyan. Sabi nito. Sira, hinampas niya ang dibdib nito. I just want to be sure. Kapag kasi pinakasalan na kita ay wala nang bawian. Ikinulong uli siya nito sa mga bisig nito. That was exactly where she wanted to be. Kasalagad ang sinasabi mo. Sita niya rito. Ayaw mo ba? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. Sira ka talaga. Alam mo ba, parang gusto ni Lola na magpunta ako sa puntod niya. Anito habang nakasubsob pa rin sa dibdib nito. Nag-angat siya ng tingin. Paano mo nalaman? Sinabi niya? Oo, isinalaysay nito ang pangyayari. Amazing, wika niya. I know, sang-ayon nito. Pero naisip ko mukhang hindi naman siya nagpapadalo sa puntod niya. Parang paraan lamang niya iyon para mapunta ako sa scene of the crime at ako makasaklolo sa'yo. The idea had occurred to her too. I'm glad I was there. Na makita ko kasi ang nangyari sa'yo ay lalo ko natiyak sa sarili ko na hindi ko matitiis na mawala ka sa akin. Sa palagay ko ay iyon ang pakay ni Lola Tansy. Hindi niya sinalungat iyon. Alam ni Lola Tansy na may pagtingin siya sa apo nito. Nakakamangha na kahit wala na ito ay nagagawa pa nito makialam sa buhay nila. Pero sino ba siya para kumontra? Lalo kung ganun pabor sa kanya mga pangyayari. You really believe that, don't you? Tanong nito. I do. Salamat kay Lola Tansy. Maraming salamat sa kanya. Kinabig siya nito at niyakap uli siya. Naniyahin niya ng kanyang sarili na namnamin ang nag-uumapaw na kaligayahan sa kanyang puso. Wala namang balakid at alinlangan sa pagitan nila ni Ralph. Tahimik na umausal na siya sa pasalamat kay Lola Tansy. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Bea at Ralph. At lagi po nating tatandaan, hindi mo kailangang maghintay ng matagal para makilala ang isang tao. Minsan, ang unang tingin ay sapat na para malaman mo na siya ang hinahanap mo. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless and stay safe.